balitang nangyari lang. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules, ngayon ay March 18 at oras ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, taas pasahe larga na sa March 19 o bukas. Todo balita. ₱1 taas pasahe kulang ayon naman sa Transport Group. Todo balita. Mga bayarin sa graduation bawal, paalala ni PBBM. Todo balita. Sa balitang lokal, pamahalaang palalawigan ng Pangasinan patuloy na tututukan ang kalusugan ng mga Pangasinense. Todo balita. OWA Region 1 buong pusong tinanggap mga OFC sa 3rd OFC Congress na ginanap sa La Union. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, solong liderato hangad na jeep sa PBA Commissioner's Cup. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprubahan na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe sa mga pampasaherong sasakyan, dulot na rin ng tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, epektibo bukas Huwebes, March 19, tataas ng piso ang pamasahe sa traditional jeepneys. Ang kasalukuyang 13 pesos minimum fare ay magiging 14 pesos na. May dagdag 20 centavos naman sa kada susunod na kilometro. Samantala, nasa 2 pesos ang itataas sa minimum na pasahe sa modern jeepneys, o mula sa 15 pesos magiging 17 pesos at 10 centavos sa kada susunod na kilometro. Para naman sa airport taxis, inaprubahan ng LTFRB ang 40 pesos increase sa flag down rate. Mula sa 75 pesos magiging 115 pesos na. Wala namang pagtataas sa susunod na 300 meters at 2-minute waiting time charge. Inanunsyo rin ni Mendoza ang 2 pesos increase sa minimum fare sa Metro Manila at City Ordinary Buses. Mula 13 pesos magiging 15 pesos ang unang 5 kilometers at 24 centavos naman sa mga susunod na kilometro.
Nakukulangan ng ilang transport group sa inaprobahang ₱1 na taas pasahe ng pamahalaan para sa mga public utility vehicles, bunsod ng patuloy na pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Manibela President Marval Buena, hindi sapat ang naturang pisong taas pasahe at mas malaki pa anya sa kanila ang kinikita ng mga badyaw na sumasabit sa jeep upang mamalimos. Para sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, pansamantala ay magkakasya na lamang muna sila sa naturang inaprobahang taas pasahe. Sa bahagi naman ng FEDUDAP, kulang ang piso. Siguro sa ₱2 ay break-even na kami doon sa ₱2 para doon sa kinukonsumo namin araw-araw na krudo. Ito naman ang pahayag ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDUDAP sa pamamagitan ng kanilang National President na si Deo Soto. Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paniningil sa mga mag-aaral ng mga bayarin at kontribusyon ngayong panahon ng graduation ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral sa gitna ng patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Inanunsyo ng Pangulo na magsisimula ang serbisyo fair ng Department of Education kung saan ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer ang pupunta sa eskwelahan para makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduates. Sa ganitong paraan, anya, ay mas madali nang makakuha ng clearance at higit na rin, hindi na rin gagastos pa ng malaki sa pamasahe. Sa halip na sagutin ang dalawang impeachment complaint, pinapadismiss ng company Vice President Sara Duterte ang reklamo laban sa kanya. Sa inihain nitong verified answer ad cotelum sa House Committee on Justice, hindi direktang sinagot ni VP Sara ang aligasyon sa kanya. Sinabi ni Duterte na ang inihaing reklamo sa kanya ay katulad ng inihain noong taong 2025 na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema dahil sa teknikalidad. Ayon kay Vice President Sara, walang statement of ultimate facts sa mga impeachment complaints kaya wala siyang dapat na sagutin. Ayon naman kay Committee on Justice Chairperson, Congresswoman Jervil Luistro, ang isinumiting ad cotelum ni VP Sara ay hindi kasagutan kundi apela na i-dismiss ang impeachment. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Patuloy na palalakasin ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang healthcare services para sa mga Pangasinense sa pagdalo ni Governor Ramon Gico III sa ginanap na pagdiriwang ng 61st founding anniversary ng Urdaneta District Hospital. Sinabi ng gobernador na higit na sa anumang mga proyekto tulad ng infrastructure, mas may bigat ang pagtutok sa halaga ng kalusugan ng mga Pangasinense. Dahil dito, aniya, kaliwat ka ng makabago at modernong mga hospital equipment ang unti-unting ibinibigay at ipinapatayo sa mga provincial hospital ng Pangasinan. Layo nitong lalong mabigyan ng dekalidad na health services ang bawat mamamayan ng Pangasinan at hindi na kailangan pang pumunta sa ilang government hospital sa ibang lalawigan. Nais ni Governor Gico na sa ilalim ng kanyang liderato, abot kamay ang mga pangangailangan ng mga pasyenteng Pangasinense at hindi na kailangang mahirapan na maghanap pa sa ibang lugar para sa mga kinakailangang medical services. Sa kaugnay na balita, sa pagdiriwang naman ng Urdaneta District Hospital sa kanilang 61st founding anniversary, isinabay ang blessing ng bagong tertiary clinical laboratory ng pagamutan na may modern microbiology section at automated microbial identification system. Malaki ang pasasalamat ng ospital kay Governor Gico sa karagdagang pasilidad dahil tiyak na lalong maihahatid ng pagamutan ang mas maayos na serbisyong medikal sa mga pasyenteng dinadala sa
pagamutan. Dagdag pa ni Dr. Arnulfo Olivar, UDH o Urdaneta District Hospital Chief, pinaghahandaan na rin nila ang level 3 status ng pagamutan. Naging mainit ang pagtanggap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 1 sa mga miyembro ng OFW Family Circle o kaya OFC mula sa iba't ibang panig ng Region 1 sa ika-17 o ito ay ginanap nung araw ng Martes, March 17, kasabay ng kasalukuyang isinasagawang 3rd OFC Congress sa Puerto de San Juan sa La Union. Pinangunahan ni Officer in Charge Regional Director Marivic Mondina at OIC PSD Acting Officer Marisa Naboye ang programa. Nagbahagi ng mahahalagang kaalaman sina Dion Cleo Cruz, Supervising Labor and Employment Officer, at Attorney Angelic Ugay, Attorney 3 mula sa Department of Migrant Workers Region 1. Tinalakay nila ang iba't ibang programa sa serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga OFW, lalo na sa usapin ng proteksyon, benepisyo at reintegration. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Sa ikatlong sunod na panalo para masolo ang liderato, ang hangad ng Terra Firma na pagsagupa sa Blackwater sa Season 50 PBA's Commissioner's Cup. Magtutuos ang jeep at bossing mamayang alas 5:15 ng hapon kasunod ng bakbakan ng Converge, Fibersers at Meralco Bolts alas 7:30 ng gabi. Ang mga laro ay gaganapin sa Inaris Center sa Antipolo City. Samantala sa volleyball naman, hinataw ng Akari ang panglimang sunod na panalo matapos pabagsakin ang Galleries Tower sa 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa kanilang laro sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna. Humataw si Sed Domingo ng 14 na points para sa 5-3 na barahan ng Chargers, habang may 13 at 12 markers naman sina Fifi Sharma at Ellie Soyud ayon sa pagkakasunod. Isang panalo pa ang kailangan ng tropa ni Salak para opisyal nang makapasok sa top 4. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras alas 5:16 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now.
mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan. Abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Nagpapatuloy mga kaibigan ang Todo Balita at komentaryo sa araw na to, araw ng Miyerkules. Sa pangalawang bahagi na po tayo. Kasama niyo po Liway Manantani, Paragire at Karun Susan Yadaw. Ang oras na po natin ay alas 5:22. At pabigat mga kaibigan ang pasanin po ng mga drivers and operators ng mga pampublikong sasakyan lalo na. Dahil taas presyo, tumaas ang pamasahe effective bukas pero piso lang. Plus, yung binasa kong balita kanina, tig centavos bawat succeeding kilometers.
Tapos, sabi nung kausap ko kahapon na jeepney driver, ang rota niya ay Tondaligan, Bunuan Tondaligan, dito sa Dagupan. Sabi niya, kung patuloy na ganyan, pahinga muna ako, mag-ano na lang, construction worker na lang ako. Kasi ang kanilang boundary ay 500 pesos. So, unang biyahe nila, ang kinakayod nila ay pang boundary kaagad yun, tsaka gasolina. Tapos syempre, maraming mga pasahero na gagawa ng paraan na kung malapit lang yung pupuntahan, maglalakad. Tapos yun nga, piso ang taas pasahe. So yung 13 pesos na minimum ay magiging 14, and succeeding kilometers, di na ginawang 25 centavos. 20 centavos, maghahanap pa sila ng magkano, 5 centavos na na panukli. Pero kahapon medyo nakausap ko ng sandali si Sir Mr. Bernard Tulyao. Siya ang presidente sa lalawigan ng Pangasinan ng yung samahan nila. Sabi niya sana ibigay kaagad yung taripa para maisabit na nila kaagad at makita na ng pasaheros dahil marami ang magtatanong, marami ang magko-complain. Para naman agad-agad makita na, although alam ng mga pasaheros na tataas yung pasahe, andyan pa rin yung mga question. May nakita na ako may taripa, pero nung magbabayad na ako, tinanong pa rin ako kung magkano bayad. O, kasi pati siya, kung hindi alam ng pasahero, siguro singilin niya yung para bukas. O sige, kumuha ka na ng 70, pero mula dito hanggang naman kasi. Ay, tricycle. Oo, sa tricycle, may taripa na. May fare matrix sila. Yung taripa para sa mga jeepneys and buses, pero taripa rin ang tawag doon kapag nakakuha ka ng prangkisa, di ba? But more noon, pag sinabing taripa kasi, jeepneys and PUV. So, ilalabas pa lang yun, tapos, ang pagkakaalam nung na driver na ng Tondaligan na nasakyan ko kahapon, individual yung taripa. Mahal-mahal pa naman, 1,000 kanto. So, pero yung sinabi mo kanina na na sabi nung isang driver na na lang sa construction worker, hindi man hindi man yung mga construction worker, ang hirap nilang hanapin. Kung meron silang skills na ganon, mas okay na yun kasi parang mas marami yung driver, mas marami yung alam ko, hindi nababakante o bihira yung mga construction worker na nababakante . Tsaka yung ganun nga, bilang trabahador, ano man yung trabahong mapasukan nila, tayin lang nila yung sweldo nila. Kung maghapon yan, sigurado na yung kita nila. Unlike sa jeepney driver, yun nga, 500 kaagad. 400 o 500 yung kanilang Tsaka wala silang gagawin kundi kumwenta. At tsaka umikot ng umikot. Oo, tsaka yung kita nila, kulang pa ng 300, kulang pa ng 200. Oo. Tapos pag merong nagbayad ng isang meron na siya 80, may kita na ako. Doon pa lang siya doon pa lang pag nabuo na nila yung yung para sa boundary, doon pa lang sila magsisimula magkwenta kung magkano yung kikitain nila. Ngayon napansin natin ngayon parang bihira yung nagbibiyahe pati. Parang at saka yung na lang, sabi nga niya, kung bibiyahe ako, sabi niya, pag na lang, peak hours. Kasi siguradong maraming sasakay. Unlike dun sa mga patay na oras, ikot lang sila ng ikot. Meron yung minsan dalawa yung pasahe nila, pasahero nila, Dagupan to kung saan man yung pupuntahan nila, lalo na yung downtown, ikot ng ikot. So, napakabigat talaga mga kaibigan. So, yun nga yung nakita, yung balita natin kanina, sintabos pa yung per kasi additional kilometers. Nagko-compute kasi sila kung paano yung computation nila, doon nila ilalagay. Ba't nilang nila round off? Parang common sense. Wala nang tinggal ngayon. At saka kahit nabinting, ayaw mo nang tanggapin. Or na rin ngayon yung kahit na sa mga groceries, pagka kulang ka ng 25, hindi na rin nila hinihingi. Kapag ka 25 na sukli mo, kumisan 50 na rin yung ibinabalik nila. Dapat lang kasi nasanay silang magbigay ng candy. Oo, nawala na yun. Oo, sasabihin na pasensya na po kasi hindi naman kasalanan ng kahera. Kasi dapat ang management, marami siyang barya.
Di ba? Marami siyang barya. Tapos pag papalit, meron silang available. So, yun, bukas lalabas po yung mag-uumpisa yung taas pasahe na ang mga transport groups ay nag-react naman sila, napakaliit naman ng yung taas pasahe. Na So, ang tagal-tagal na nilang hinihingi. So, magkano ang pasahe mula Bimali hanggang dito na bus? Hindi ko alam. Kasi baka tubas na 25 pesos yata Bukas tataas. So bukas pa lang. Bukas effective lahat. O kasi may narinig ako mga balita na may mga nagtaas na. So, nung tinanong, ay ganito na, kasi tumaas na yung gasolina, which is, totoo rin naman. Tumaas yung gasolina, Oo. pero yung pasahe Hindi ay pa. bukas pa lang magiging effective. Kaya nga kawawa nga kung minsan yung ating mga yung ating mga jeepney drivers, sabi nga nila, sila yung nagrereklamo, bakit pag sila na mas marami yung kanilang pasahero na na isinasakay. Yun nga naman bakit ang tagal ng ng pag-approve ng kanilang ng request nila sa taas pasahe? At bakit sila lang yung sumusunod? Bakit kaya yung tricycle driver, yung mga tricycle hindi? Samantalang alam din naman natin kahit na mataas ang gasolina, malit din lang naman ang konsumo kapag motorsiklo ang gamit mo. Hindi naman ganoon katakaw ang mga motorsiklo, pero agad nilang idinadahilan yung taas ng gasolina. Ayan. So, ay nako, no comment. Na lang. Kung minsan, dun sa taas pasahe, sa punto natin, syempre, okay sa atin yung gano'n. Pero kung isipin mo din, yung drivers and operators. Ito, traditional public utility jeepneys. Existing fare sa first 4 kilometers ay 13 pesos. New fare sa first 4 kilometers ay 14 pesos. So, tumaas ng Piso lang. Tapos, succeeding kilometer, yung existing ay 1.80. Ito pala, 1 peso and 80 centavos per succeeding kilometer. Parang 2 pesos. So, kung 5 kilometers na 14.80 o 15 kamula. Pero dito sa new fare, ito pala yan, hindi siya centavos, kundi a succeeding kilometer, tama, 20 centavos increase. So, yung dati na sa succeeding kilometers ay 1.80 pesos per kilometer. Sa succeeding ay magiging 2 pesos per succeeding kilometer. Tama yung sinabi ko. Increase of, kanto dyan, nilagay din ng LTFRB, naka-parenthesis. Increase of 20 centavos. So yun, yung dati, ulitin ko, yung succeeding kilometers ay 180, which I doubt baka 2 pesos na sinisingil nun. Pero itong succeeding sa new fare ay magiging 2 pesos, so 20. O di nga parang hindi siya nagbago. Yung succeeding kilometers. Sabi dito, sa 20 kilometers magkano pamasahe? Ayan. Di ba lalabas naman yung taripa? Makikita po natin lahat doon. Buti na lang, gaya ng sabi natin nung nakaraan, buti na lang malapit na ang closing ng mga paaralan. So, bawas gasto sa mga magulang yung pamasahe ng kanilang mga anak. Pero yung nakita na yung balita natin kanina, sabi ng presidente, bawal ang bayarin sa graduation. Ngayon pa nila sasabihin, sana nun pa. Pero yearly naman sinasabi nila yan Pero kung so shoulder kasi lahat ng paaralan, yung lahat ng gastusin. Hindi kaya. Yearly nila sinasabi yan. Yearly din sinasabi na walang bayad ang enrollment. Wala nga, pero pwede ka na magpa-enroll, pero sisingilin nila lahat yon sa graduation. So, yun yung mga bayarin sa graduation, yung mga Girl Scout, Boy Scout. Tinanggal na ba yan? O meron pa rin? Meron pa rin, pero nagdo-double talk kasi ang gobyerno. Kaya nga, ang DepEd, nagdo-double talk sila na sana sabihin nila, wala pong babayarang tuition fee. Walang babayarang pero, ayan, yung po mga voluntary, yung mga voluntary donation ba tawag doon?
ay voluntaryo din kayo magbabayad. Kaso, sinisingil naman yun ng mga teacher. Hindi naman masabi teacher. Pero meron namang mga teachers na na considerate. Kaya lang kung minsan binabayaran na siguro nila. Yung Parang more on ang binabayaran na nila o sila na yung sumasagot dun sa mga talagang alam nilang talagang walang-wala. hindi kaya. Kaya nga, sa parang ganyan, nagdo-double talk, sabihin nila, walang babayaran sa mga, bigyan nila ng budget ang mga paaralan. Kasi meron yung mga schools na malalaki, meron silang gym. Pero hindi kaya yung, kunyari, kung yung gagraduate 1,000, hindi naman kasya sa kanilang gym. Dahil yung 1,000 na yun, times 2, dahil bawat estudyante, meron siyang isang guardian. Pero, ang dami nga, double talk ang gobyerno. At, ayan, mga graduation na. Itong 2 weeks na to, puro graduation na yan. Dahil after that, Holy Week na, wala nang klase. At saka kung minsan, wala namang babayaran. Kaya lang, kung minsan, ang nag-decide din, yung mga parents lalo na yung parents. Oo, kasi gusto rin nila, yung graduation ng kanilang anak. Minsan lang nga naman mag-graduate yan. So, gusto rin naman nila toga. Actually, karamihan din na nakatoga, pero babayaran mo yung sash. Ay, anong tawag doon? Uniform. Oo, ano nang tawag doon? Sablay. Sablay na ngayon. UP, sablay. So, yung babayaran yung sash, dahil ipapagawa naman ng school yun. Plus, kung gaganapin sa labas yung kanilang graduation, dahil hindi kaya ng kanilang gym, syempre babayaran din yung venue, yung decorations. Alam nga, i-shoulder lahat yun ng teachers din. So, para ang Kasi kung si teacher, kung yung mga ganyan nakautusan na walang babayaran, o di sige, mag-graduate kayo lang ng simpleng-simple, wala nang equivalent niya, tapos na yung trabaho niya, di ba? Mga parents na rin kasi yung may gusto kuminsan na magkaroon din ng kahit konting bonggang maayos naman. Graduation. So, hindi naman principal ang kawawa dyan. Teachers pa rin. True. Kasi sila ang nagko-contribute. Meron mga nagbabayad. Although ang principal, meron naman siya tinatawag natin na MOOE. Na naka-stretch naman ng buong taon yon. Oo, ano ba pinagagamitan doon? Pinakamalaki doon, kuryente. Okay. Pero monthly yun di ba, yung MOOE? Oo, pero malaking bahagi doon napupunta sa kanilang kuryente, sa internet. Maraming pinagagamitan. Kaya lang, tingnan natin kung anong mga magiging alituntunin na naman mula sa Department of Education bago ang pasukang 2026-2027. Pero ito ang kinakaharap ng mga teachers, itong bagong utos ng Pangulo. Puro adjustment na naman yan. Mag-graduate na nga. Graduation. Pero ito kasi effect pa rin ito ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Kasi kung naman, tama rin naman, walang babayaran, o di simpleng, at least na-graduate ka naman. Yun, mag-picture na lang sila, magdala. Meron yung ganun walang seremonyas, pero kung gusto nilang, meron silang mamaya, meron silang, tawag nito, souvenir, ng kanilang graduation. Punta na lang sila yung mga gustong magkaroon ng souvenir, may picture, punta na lang sila sa mga, studio. Magpa-picture sila. Mas malaki yung bayad. Mas malaki. Cellphone na lang. Yung mga kaibigan nyo, yung cellphone nila mataas ang resolution. Yung mga may gusto. Kasi nga, yung minsan sa mga studio, meron sila provide na mga di ba? Yung mga, kung ano yung gusto mong suotin. Oo. Tsaka choice na yun. Choice ng parents yun. Yung mga talagang, ayaw naman kasi kuminsan marami rin naman talaga yung hirap din. Meron yung iba sa mga malalayong mga lugar, teacher na, siya na yung makeup artist. So makikita mo yung difference talaga ng yung mga paaralan dito sa bayan, sa lungsod, dun kumpara dun sa mga malalayo. Dun sa malalayo talagang si teacher na bahala sige sila na nag-aayusan mga estudyante kasama ang teacher. Oo. May napanood akong vlog isang teacher na si Mambi, napapanood mo yun? At mayroon akong napasadahan minsan, make-upan niya yung mga estudyante niya. Si Mambi, parang siya na yung puntahan ng mga estudyante na nangangailangan. So one time meron yung may iyak ka talaga kung minsan din yung isang estudyante, nasa labas sila lahat, siya nasa tabi lang, nakadamumog. Nung nilapitan niya,
wala naman daw kasi siyang baon. Mm-mm. So ngayon, yung kanyang mga classmate, kinausap niya, kung sino yung meron extra, so para mag-share, parang ganon. Di binigyan. Hanggang sa pinunta niya yung bahay, nakita nila yung sa pagbablog niya, maya-maya ang daming tulong. Oo, meron din. Ang dami ng teachers na... daming mga tulong na dumating na talagang may iyak ka rin. Ang daming teachers na ganyan. Meron naman yung teacher na lalaki, yung almusal nakita ko din yan. Almusal yung piniprepare niya. Talagang, ang aga-aga niyang gumigising. Ito yung mga sinasabi natin, school nila malalayo. Even vlog niya yung ginagawa niya na ayan, nagbibigay ng pagkain sa mga bata, sa pamilya kasi kung minsan 5 kilo yung At maraming tumutulong. Meron yung mga... Kasi nakikita nila yung paano ka ba makakatulong? Sila yung instrumento para para makatulong ka. Meron yung negative, yung mga reactions. Kung negative reaction mo, tumulong ka na lang o kaya block mo na lang para hindi mo siya mapanood. Kasi yung mga teachers na ganyan, gumagawa sila ng paraan. Okay, definitely pag ganyan, alam naman nila na dapat may consent na makita yung mga mukha ng mga bata. Ang laking tulong kasi may mga dumarating na tulong mula sa ibang bansa, sa dito, na ito yung mga hirap na ma-reach out at hirap din makarating ang tulong ng DepEd. At saka yung mga teachers kasi sila yung up close, nakikita nila talaga yung yung problema. At saka meron kasi parang utos din sa kanila kung ano yung problema ng mga bata, alamin mo, kaya napupunta sila sa sa mga bahay nitong mga kanilang mga estudyante. Kaya lang ang nakikita natin ngayon do sa Facebook, parang although siguro kung yun yung paraan na para sila kumita na rin, yung nagagamit nga yung mga bata, kung minsan tinuturoan na silang yung parang iiyak ba? Kakain sila umiiyak. Parang, meron ganun palagi na lang umiiyak. Parang ganun, tapos ang dami gumagaya. Kung minsan tuturuan mga bata umiiyak, pero meron mga tumatawa. Babasahin mo yung mga ayusin nyo naman yung acting nyo. Mga ganon. Pero yun yung paraan siguro kung makakatulong ka, talaga mahirap ang buhay nila, di ba hinihiling lang naman nila i-like o di-like mo na lang para Kaya nga, kung ayaw mo, block mo na lang para hindi mo makita. Wala namang dahil mawala. Maraming natutuwa. So ikaw na hindi ka natutuwa o di para hindi mo siya makita. Wag kung hindi mo mag-Facebook. biniblock, ibig sabihin natutuwa ka rin. Pero mga kaibigan, araw po ngayon ng Miyerkules at ngayon ay 18 na ng Marso. So grand opening ngayon ng Agri-Trade and Tourism Expo sa Alaminos City. Mamayang alas 9 ang ribbon cutting and opening program. Merong cluster booth exhibit dyan sa Plaza Marcelo Ochabe. At this garden contest din sa Plaza Marcelo Ochabe. At mamaya din yung bukas naman Civic Military Parade, Barangay Cluster Float Contest sa Central Business District. Pagkatapos merong food festival. Parang maganda yun. Alas 9 ng umaga yung food festival sa Marcelo Ochabe. Part pa rin yun ng Agri-Trade and Tourism. Alauna naman, Agricultural Company Day sa Plaza Marcelo Ochabe. Sa 20 naman, Biyernes, Crops and Fishery Day. Andun na yung Alaminos Best Native Rice Cakes, pananaman contest, pinakbet cooking challenge sa oyster and meron ng dito talaba. Oyster and hito cooking challenge, bamboo product exhibit and sales, organic agriculture and fishery fun games diyan sa Plaza Ochabe at sa alas 5 ng hapon yon. Alas 5 ng hapon. Yung. Pero Lord kasi AM pala siya. Alam nga mauna yung AM sa hapon sa Sa PM. Oo, sa PM. Tapos alas 8. Grabe. Taka. Wala ba mas malinaw dyan? Ito nga pinadala nga nila blurred. Alas 8. Hapon na to talaga. Alas 3 ng hapon. Ang init nun, Longganisa Cook Fest. Sana hindi to alas 3, baka launa to. 100 Ways of Cooking Alaminos Longganisa and Longganisa Eating Contest. Tapos, sa Plaza Enrique Braganza naman to, doon sa kabila. Kasi nga ito yung... Doon sa may mga, sa may mga acacia trees. Doon sa basketballan. Yung old na plaza. Doon sa pinagbabasketballan nila. Tapos, ito yung araw ng
punong-puno, siksikliglig pala itong March 20. Ito yung kinagabihan, yun yung lights parade. And, ano na yan? Basta lights parade. At saka yung yung performance. At sa 21 naman, Livestock Day, at talagang palabo na ng palabo. So, hindi ko nababasahin. At saka sa ayan, maganda sa Friday, yung mga manunood na may mga trabaho, walang pasok sa Friday. Oo nga. Kasi Idil Fitr. At saka sa yung 19 nila, kaya nila inano yun na walang pasok, in celebration na rin, ng kapistahan ng siyudad ng Alaminos. So, March 22, awarding and closing program na ng Agri-Trade and Tourism Expo. Tapos, yan. Makata-blurred naman to talaga. Blurred din yung picture niya. Para dinahanan ng tubig. Iba, oo. Ito, Kaya nga, hindi ko nga makita eh. Nabasa mo rin? Yung lang, yung first part lang, yung sa bandang kaliwa. Oo. So, para namang may laser naman yung mga mata natin. Yan po yung tuloy-tuloy po. It's a month-long celebration ng 100 Islands Festival ng lungsod ng Alaminos. At syempre sa mga activities na yan, may mga activities na madadaluhan naman ni Miss 100 Islands 2026, ang pinagmamalaki ng bayan ng Binmalay. True. Okay, mga kaibigan, bilis na oras. Ganap na po alas 5:44. Babalik po tayo pagkatapos mo lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghanda ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na patako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga
mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil sa patuloy na pagtutok ng LGU Pangasinan sa kalusugan at nutrisyon ng mga Pangasinense, nagbunga ito ng positibong resulta kung saan nakuha ng Pangasinan ang may pinakabababang childhood stunting prevalence o ang pinakabababa sa pagkakantala ng paglaki ng mga bata sa buong bansa. Base sa pinakahuling report ng Operation Timbang Plus noong March 25, 2026. Nauna rito ang sinusulong at pinakaprioridad ng Pangasinan o ng lalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Vito III ang kalusugan ng mga Pangasinense. Base sa tala, may 1.95% stunting prevalence ang Pangasinan na siyang pinakamababa sa buong bansa. Ikalawa ang Capiz na may 2.01%. Sunod ang Agusan del Norte, 2.66%. Sarangani, 2.75%. At Misamis Oriental, 2.86%. Kasama rin sa 10 lalawigan na may mababang porsyento na stunting growth ng mga bata ang Ilocos Sur, South Cotabato, Laguna, Cotabato at La Union. Dahil dito, ramdam daw ang epekto ng mga health and nutrition intervention programs ng pamahalaan ng Pangasinan para sa mga kabataang Pangasinense. Abangan ang susunod na balita mula sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Liway Manantan at Susan Yadaw sa Todo Balita. 11 minuto na lang mga kaibigan bago mag alas 6 ng umaga sa ano naman po, yung power interruption advisory ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Ito po ay schedule ng National Grid Corporation of the Philippines, so kaya NGCP. Mangyayari po yan sa araw ng Sabado, March 21 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang affected area ay buong bayan ng Mangaldan. Yan, sa Sabado po yan. Ang reason, ayon po sa NGCP, magsasagawa sila ng line maintenance along San Manuel, Sapang, Urdaneta 69 kV line and swinging of ACSR and OHGW. Siyempre sila nakakaintindi doon. From old structure to the new erected HT type STR. Yan pa yung reason. Ayan, good morning kay IPDC Vian Vinischuo Armas. Sabi niya nakakatuwa naman kayong panoorin kanto na ano tuloy ako kasi wala akong lipstick. May lipstick na ba ako? Ang balbala nga. Good morning, DC. Ang balbala nga si. Akala ko, alam nga, nagpahinga mga pala ako dyan sa baba kanina. Ay, summer na ngayon, eto na, kapag ka summer, panahon na ng tuli. Operation Tuli. Panagtuli lalamot. So, sa Mangaldan, magpa-schedule kasama ang inyong anak na ipapatuli. Hanapin lamang si Norma de Guzman. Naalala ko tuloy yung siyempre si bunso ko na nag-iisang lalaki. Kasama, sinama ko talaga nagpatuli. sa hospital naman. So, hanapin lamang daw si Norma de Guzman sa Mangaldan Infirmary and Urgent Care Clinic, Monday to Friday, 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tuli operation starts on April 6. Yun. Sunod-sunod na yan. Puro tuli na. At mga libreng tuli, yung mga marinig. Pag may narinig kayong announcement ng libreng tuli dyan sa inyong lugar, hanapin nyo. Mahal din yan, ha? Oo. More or less 1.5 yan. At saka ngayon, hindi na, kasi noon, ewan ko, totoo ba yun? Oo, lipukpok noon. Ngayon hindi na. Matagal nang hindi. Oo, kasi kung matagal na yung mga dipukpok, paano inatoy mo alam may mampupukpok? Pero puro naman na sa doktor. Ayan, sa bayan ng Sual kahapon, ginanap sa Sual Municipal Hall, doon sa isa sa mga function rooms nila, mga mahigit na 50 o 50 na estudyante, mga grade 10 students mula sa Sual National High School, ang dumalo naman sa isang makabuluhang activity. Maghapon po yon. Ito yung Google Plus, Asian Foundation Plus, Wikipedia. Ito yung sponsor ng nasabing activity
at tinuruan yung mga bata ang master trainer doon si Miss Vanji Padilla na ito na yung expertise Si niya. Banji yan. Tungkol sa Wikipedia, yung lesson tinuruan yung mga bata kung paano makapag-publish ng maiksing article o kaya picture sa Wikipedia. Talagang nawala. Actually, Pangasinan, Cebu yung yung mga biyahe niya. Sabi niya, pag na-publish niyo sa Wikipedia, forever na yan, andyan yung pangalan niyo. And then, meron kayong account, pwede niyo ring i-edit, pwede kayong kahit gaano karami. Tinuruan din niya sila kung paano matatanggap ng Wikipedia yung kanilang mga articles. Hindi kasi basta, ito gusto ko. Meron ding may sinusunod din na ethics ang Wikipedia. And then hapon, sa AI naman, Artificial Intelligence, ang sabi niya, hindi na maiwasan itong patungkol sa artificial intelligence. So, turuan ang mga bata kung paano magamit ng tama yung artificial intelligence at kung ano naman yung mga negative nito at hindi dapat gawin. So, yan po. At saka yung sa umaga, yung tungkol sa pagsusulat, pagsasubmit ng articles sa Wikipedia, ang sabi niya, ito yung paraan na kasi tinuruan silang mag-translate din sa ang prevalent na lengguwahe sa SWAL ay Ilocano pala. So, konti lang yung Pangasinan. So, makapag-translate ng mga articles into Ilocano or Pangasinan para naman yung iba na hindi mas prefer nila yung lokal na lengguwahe, mabasa nila at maintindihan nila kung ano yung mga articles na nakasulat. At sabi niya, ito yung sa SWAL National High School, ito, SWAL Wikipedia Tan AI, Parad, high school, workshop sa SWAL. Ito na yung pangatlong school niya sa dito sa lalawigan ng Pangasinan. Natapos na siya sa Urdaneta and then sa Pangasinan State University. Ayan, and more on that sa mga susunod na araw. Kasi may time na isa sa mga kasamahan natin, wow, sabi niya, nasa nasa Wikipedia, kilala ko ni Wikipedia. Ngayon, hinahanap ko naman kung kilala ko ni Wikipedia, parang hindi ko mahanap. Pero nakahanap ko, nasa link. At saka 'di ba pag the term kasi na ginagamit nag-google pero nagsa-search. Ayan, may mga lalabas na mga articles mula sa Wikipedia at saka iba pa. Maganda sabi niya kasi itong mga batang ito sila yung techie. Magagaling sila sa technology, mabibili silang makaintindi. Ito ay tulong na rin para yung kung ano man yung mga historical o mga nangyayari na makabuluhan sa kanilang mga bayan, pag nailagay nila sa Wikipedia yung kanilang article, mananatili doon at hindi mai-erase kumbaga yung history. Kasi kung meron kang isa-search at si Wikipedia, wala siyang makita na galing sa SWAL o kaya yung original na post ng isang building o anuman na SWAL, ang gagamitin niyang picture na related dun sa hinahanap mo, kukunin niya kung ano yung available. So, kung SWAL yung gusto mong SWAL fishport, kuha mo, wala siyang mahanap na SWAL fishport, hanap siya ng ibang fishport. So, kumbaga, para manatili nito. At itong mga henerasyon na to, itong mga batang ito, sila ay yung magpapatuloy na itong pag-update patungkol sa kanilang yung mga importante sa kanilang mga lugar. Halos na ngayon pero yung mga bata talaga yung magagaling. Biblis nila. Nung isang araw napunta ako ng SSS para mag-update, update na information. So, para kasama rin doon, dapat meron kang email. Problema, yung email ko, problema ko, hindi na nga ako Parang ganyan. Hindi na nga ako nag-open. Yung password na lang natin. Oo. Pero yung mga bata, tanda nila lahat yan. Tapos sila rin, kapag pati picture taking pala ngayon, mag-apply ka na lahat online. Ngayon, sabi ko, sige, siguro nahalata niya, tuturuan kita ma'am ng step, binigyan niya ako ng step by step, di ko na lang kung sa ko nilagay. Step by step kung paano ka mag-online, mag-apply online. Or sabi niya, paturo na lang po kayo sa mga anak ninyo. Yan, gano'n naman talaga ngayon yung mga bata ang mga magagaling. Ayan, happy birthday kay Sonia Makaraag. Good morning! Happy birthday! Actually, daming mag-birthday, tsaka si Coach Brian Nakluba noon. And advance happy birthday din kay dating Congresswoman Kimi Cojuangco. 67 years old na siya bukas. Pretty. Yan, At saka yung talaga sila yung makikita mong hindi ito
Hindi ito nagparitoke. Hindi nagpasalamat doktor Oo, dahil kasi- natural ang kanyang beauty. Kasi makikita mo yung mga nagpasalamat doktor, yung ilong nila, makikita mo pa rin yung shade nung shade nung tawag nito, pampatigas. yung extension. Oo. Ang tawag to, nagtatransparent. Parang tulay lang yan. Gagalaw. Oo, may nakita nga akong maganda siya, pero yung ilong niya, tabingi. Sabi ko siguro nung nagpaano to, O kaya, natulugan niya, o kaya O kaya- naganunan niya. sanay siyang matulog na nakatagilid. Oo, tapos nakaganon. Nakalimutan. Alinganan to. Alinganan. Hindi mo dapat, tagilid mo yung katawan mo, dapat yung ulo mo naka-straight O pa pwede rin. rin din siya nakatagilid kasi ganon. O Oo. pwede nalaglag. O pwede nakaganyan siya. Nakalimutan Yung kamay niya, oo. Oo, nakalimutan niya na nagpa-no sleep pala siya. O, hindi niya na balik nalilinguan to. Oo. O dapat sa susunod, sa kabila Sa naman. kabila naman para pumunta. Kaso wala na, tumigas na. Kaya pag nakikita ko yun, yung ilo niya talaga yung napapansin ko Tsaka parang ikaw na tumitingin, nahiya kang tumingin. yung alam mong may pagbabago. Tapos yung mga iisa yung itsura nila, gano'n. Basta isa yung hulma ng Oo. ng face nila, magkakamukha sila. Tapos, meron din ako nakita na, tanda na talaga itsura niya, pero ngayon, biglang bata na. At siyempre, very proud siya na Meron bata naman siya. siyang fountain of youth. Yung talagang rin yung salamat doktor pa rin yun. Oo. O yun yung kanyang fountain of youth. Tapos, makikita mo sa Facebook, wala nang ginawa kundi, siyempre maganda nga naman siya tsaka bata Siyempre, anong gagawin naman niya doon sa high-tech na cellphone niya? Hindi at saka para ipaalam na, ito, bata pa ako. Yan naman yung kanyang kaligayahan. Hingit lang tayo. Good morning, Kuyang Carlito Bandong, Higit lang Rafael Acosta Mangaliag, si Cecilia Morante, at syempre kasama na si Yayo Yoko Batutay, at saka si Kuyang Napoleon Napco, Eduardo Sotelo, Glenda Fajardo, si DC Bian, good morning, Jackson Lapus, Sir Jojil Cruz Beltran, kailan yung mga graduation dyan sa inyo? Ayan, si Nanay Dading, hindi mo nabanggit. At saka si Kaaron Grace Matro, si Cora Aquino at Kuya Mar, dyan sa Barangay Tubeng at sa iba pa. Mamata and Tropa. And Tropa. Kuya Benji Tan. Kuya Benji, good morning. Ayan, Si sabi Madam ko. Rose kaya, kumusta na siya? Ano kayang oras doon sa kinaroroonan niya? Wala, hindi siya nagpaparamdam. At saka kay Bentong. Correct. Pero mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Nantabayan na po ninyo, susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Richard Ulanday. Ako po si Liway Manantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumayin nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan.